We begin a new series of messages concerning what the born again Christian church is. Ano ba yung ibig sabihin ng isang born again Christian church? Ano ba yung ginagawa ng isang born again Christian church? And we'll be discussing this for several of our services. And for today, we focus especially on the church being a place where the gospel is heard. We'll be focusing today kung saan yung simbahan ay isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay ipinapangaral. For the Bible says in Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ito po ang focus ng ating message for today, what the born-again Christian church is, and for today we discuss part 1, it is a place where the gospel is heard. It is a place where the gospel is heard. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Dear Heavenly Father, we thank you for today, for the opportunity that you've given us to worship you once again in this place. And we welcome your Holy Spirit to move mightily and powerfully in our midst, so that each and every one of your people will receive the message of the Lord in their lives, in their hearts. We lift to you and we surrender to you all that is in our hearts and in our minds. Lahat po ng aming iniisip, iniintindi, dinadalang mga problema sa buhay, we lay at your feet. And we ask you, Lord, right now in Jesus' name, that you may speak to your people sa pamagitan ng inyo pong lingkod. Gamitin niyo po ako bilang tungtungan ng iyong mga salita. Mapagpala ang bawat isa. Hindi lamang yung mga makakapakinig nito ng live sa aming worship service, kundi even those who will be watching this later on as a replay through a video message. May you minister to all of us as we pray in Jesus' name. Amen. What the born-again Christian church is, today we discuss part 1. It is a place where the gospel is heard. Dahil napaka-importante kung ano yung pinakikinggan natin ng paulit-ulit. It is important what we hear all the time. Minsan pa nga, meron tayong mga napapakinggan, whether it is a statement, whether it is a sentence, a speech, and yes, even a song, na pag meron siyang powerful hook, whether that be the lyrics or the melody itself, pag yun yung huli mo napakinggan, o di naman kaya lagi mo napapakinggan, yung may tinatawag na LSS o yung last song syndrome na parang paulit-ulit yun. Sa yung tenga, sa yung isipan. Minsan nga nakapikit ka na pero parang yun pa rin yung paulit-ulit. Minsan nga nakahiga ka na parang yun pa rin yung paulit-ulit sa iyo. Kaya napaka-importante nung what we hear all the time. Yung what we heard na pinakahuli at yung pinakikinggan natin ng paulit-ulit. Na kahit pa nga yung mga hindi sanay mag-memorize, gaano karami sa inyo nung kayo nag-aaral, yan yung hate na hate ninyo, yung may memorization. Diba? Yung kung mag-e-exam, yung exam ay tungkol sa mga na-memorize mong mga facts or details. Sino sa inyo hate na hate yun nung araw? Diba? Ayaw mo nun. At lalo na, nung nagkaedad ka na, di lalong humirap na yung memory mo. Humirap na yung alaala mo. Kaya napaka-importante yung mapakinggan mo man lang siya paulit-ulit. Kasi kahit paano, kahit dun sa hirap makapag-memorize, nagsistay sa kanya. Kaya sabi sa atin sa Romans 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kahit yung pananampalataya, nadidevelop siya sa ating pakikinig at pakikinig ng mensahe tungkol kay Kristo. That in order for our faith, this faith, to truly grow, develop, and mature, it is important that we hear it, and we hear it all the time. Kaya nga sinisikap natin na kung meron tayo na babalitaan na pwede nating daluhan ng mga gawain or the
gospel is preached, where the word of God is preached, whether that be our Sunday worship services, or in this case, yung ating mga midweek worship services, our Monday, Wednesday services, our Bible studies, ina-attendan natin yun. At lalo na nga ngayon, meron pang mga online na mga broadcasts or even through other social media platforms na babalik at babalikan natin siya. Kasi nakakatulong yun para ma-develop yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sabi rin sa atin, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Na kung merong isang dahilan kung bakit nga tayo pumupunta sa isang born-again Christian church. Kasi dun sa born-again Christian church na yon, kung saan sila nagtitipon, yung lugar na yon, that is where I get to hear about Christ. That is where I get to hear the gospel over and over again. That as a result, nag-grow ako sa pagkakilala kay Kristo. Isa pa nga sa laging sinasabi ng maraming mga matatagal na ring Christian, hinahanap-hanap na nila yung mapupuntahan nila kung saan sila mag-grow. Hinahanap nila yung mapupuntahan nila kung saan sila mag-grow. Minsan pa nga kung bakit din sila aalis, kung saan sila naroroon at lilipat sa iba, kasi yun din yung nasasabi. Kasi gusto niyang mag-grow. Now, we know already by this time that the church is more than just a place. In fact, the way the Bible defines it, especially in the New Testament, it is about the people of God being together. So it could actually be anywhere. It could be in an office, it could be in a gym, it could be in a theater, it could even be in a living room of a house. Pero siyempre, iba pa rin yung ikay nakakapunta sa isang katedral o church building o chapel na dedicated specially for religious and spiritual services. Kasi nakaka-relate tayo at nag-identify tayo dun sa lugar na yun eh. Dun sa mga taong nagsasama dun sa lugar na yun. That is the church. Those people, they are the church. We are the church. And in that place, I get to hear the gospel. I get to hear the word of God. I get to grow in my relationship with Jesus Christ. Kaya rin nga, ine-emphasize natin ang pagpunta sa church. Ine-emphasize natin yung wag absent sa mga gawain ng ating simbahan kung hanggat magagawan at magagawan ng paraan. Kaya pakisabi nyo nga sa inyong mga katabihan, gawan natin ng paraan. Diba? Sabihin nyo sa mga katabi nyo yan, gawan natin ng paraan. Dahil sa gusto, may paraan. Sa maraming drama sa buhay, isang katerba ang dahilan. But the Christian knows, napakahalaga para sa akin, yung pumupunta sa isang born-again Christian church because that is where I get to hear the gospel over and over again. That's where I hear the word of God all the time. And yung gospel is so important to us because the gospel is the power of God for salvation. Yung gospel, yung good news, yung message about Jesus Christ, ang siyang nagliligtas sa atin. Ang siyang nag-save sa atin. For again, it says in Romans chapter 1, verse 16 to 17, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith." Ang dami nating hinahangad sa ating mga buhay. Ang dami nating mga pinagpipray para sa bawat araw. And I would say na kaysa pumunta ka pa sa iba pang lugar, pumunta ka na nga sa church para dun sa mga hinahangad mo
at mga nais mong ipagdasal, mga problema sa iyong personal na buhay, sa iyong pamilya, sa iyong marriage, sa iyong mga anak, mga problema sa trabaho, sa paghahanap ng trabaho, sa negosyo, sa pera, mas mabuting kaysa kung saan ka pa pumunta. Kasi ibang ang mga tao, pag may mga ganyan mga problema, pupunta sa mga lugar kung saan pwede siyang maglaseng. Pakisabi mo sa iyong katabi, buti na lang, hindi ka na ganun. Amen. Pero may mga tao na sa kasalukuyan, ganun ang gagawin nila. Maghahanap sila ng mga lugar kung saan sila makakapaglasing, mababangag, makakalimot. May mga iba pa nga pumupunta pa sa kasino. Wala na nga pera, nagkasino pa. Oh, 'di ba? May mga pumupunta pa sa mga iba't iba pang mga lugar na imbis na nakatulong para sila ay makalagpas sa kanilang pinagdadaanan, lalala pa lalo yun. Kaya mas mabuti pa nga sa church ka na pumunta. Kaya pag kayo makakatagpo kayo ng mga tao na parang, naku, mukhang ito yung mga panahon na balisang-balisa siya, hilahin at dalin mo sa church. However, we also believe na hindi lamang yun ang pinakamahalagang magiging blessing niya sa pagpunta sa church. Kasi ang pinakamahalagang blessing ng isang tao sa pagpunta sa church ay yung narinig niya yung gospel, naunawaan niya yung gospel, at tinanggap niya si Jesus Christ sa kanyang buhay bilang Lord and Savior, na siya ay naligtas. Isa nga sa pinakamasaklap, yung attend ng church, pero hindi pala naging malinaw sa kanya yung ibig sabihin ng gospel message of Jesus Christ, yung good news of God's salvation for man. Dahil sabi sa atin, and we read once again from the Bible in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 5, "Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. Sabi ni Apostle Paul sa kanila, gusto ko ipaalala sa inyo, ha? Ano nga ba talaga yung gospel? And by this time, 15 chapters na ito. Ang daming sinabi ni Apostle Paul dun sa mga Kristiyano sa Corinth mula chapter 1 all the way dito. Pero pagdating niya dun sa verse 15, sinasabi niya sa kanila, teka, ipaalala ko nga sa inyo ulit, ano nga ba yung gospel? Kasi kailangan maunawaan ninyo ng malinaw ito kasi yan ang magiging foundation, tungtungan ng inyong buhay, paglilingkod at pananampalataya. Ang dapat na maging foundation natin, hindi yung mga blessings. Ang dapat na maging foundation natin, hindi yung mga answered prayers. Kasi darating at darating ang araw na instead of receiving blessings, instead of receiving answered prayers, merong trials, may testings, may challenges. Paano ko ang foundation mo, blessings at prayer requests, answered prayers? Pag wala na nun, nayayanig ka na. And there are people and there are Christians na yun ang kwento nila. Pag maganda nangyayari sa kanilang buhay, sila'y nakakapag-church. Pag hindi maganda nangyayari sa kanilang buhay, napapa-absent. O di kaya sasabihin nila, aayusin muna nila yung buhay nila. Ibig sabihin, may mali sa kanilang pag-iisip. May mali sa kung ano yung pundasyon ng kanilang pananampalataya. Kaya ang sabi niya, ito dapat ang maging tamang pundasyon ng inyong faith. Dahil sabi sa verse 2, by this gospel, you are saved. If you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. Yun ang iniiwasan nating mangyari. Na maging waste of time. Yung lahat ng nag-Sunday worship service tayo, nag-Monday worship service tayo, Wednesday worship service, nag-Bible studies. Tapos mali pala ang ating pananaw tungkol sa Lord, tungkol sa faith, tungkol sa gospel. Mali pala ang foundation ng ating pananampalataya. Hindi rin pala tayo naligtas. Then we have believed in vain. We have believed in vain.
Sabi sa verse 3, "For what I received, I passed on to you as of first importance." Ito daw ang priority. Ito yung pinaka-importante, that Christ died for our sins. That Christ died for our sins. Makikita raw natin yan sa scriptures, makikita natin yan sa Biblia, yung buong kwentong yan. Paano siya bumaba dito sa lupa, walked among men, taught men, then died, and was buried, and rose again from the grave, and promised to return. Makikita natin sa Biblia yung kahalagahan na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Yung Christ died for our sins is so important. Can you repeat after me and say those words again? Christ died for our sins. Can you say it again? Christ died for our sins. And in the church, when we come to the church, it is a place where this is preached again and again. Where we are truly reminded, pero namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Now, there was a time that we were sinners. That there was a time na napakalayo natin sa Diyos. In fact, ang description pa sa atin ng Biblia, we were enemies of God. But because of what Jesus Christ has done, hindi na tayo malayo sa Diyos. We are no longer enemies with God. We are at peace with God. We are friends of God. We are children of God. We are in a relationship with God. And that is what the gospel is to us. At dahil ito'y naririnig natin, di sa ngayon. Kahit ano pa nga dumating sa iyong buhay, kahit hindi maganda ang mga nangyayari sa iyong buhay, ngunit pinapaalala sa iyo ng gospel, dati sinner ka, ngayon hindi na. Ngayon forgiven ka na. Dati malayo ka sa Diyos, ngayon malapit na. Dati tayo ay kaaway ng Diyos, ngayon friend of God, servants of God, children of God. And I need to hear that again and again. I need to be reminded of that again and again. Lalo na sa mga panahon na to na ang daming pwedeng mag-influence sa paano tayo mag-isip. That is the kind of life we are now living. That is modern life now. Napakaraming influencer. Sa pamamagitan ng mga social media platforms na kung saan tayo makakasali, sa paghawak mo sa cellphone mo, yan ang nag-i-influence sa marami sa atin. Yan ang LSS ng marami sa atin. Yung huling joke mo, galing sa huling napanood mo sa social media. Kaya ang daming competition sa kung paano tayo dapat mag-isip, sa kung paano dapat tayo humarap sa mga challenges ng buhay. Kaya dapat ang number one na nag-i-influence sa atin is the gospel message of Jesus Christ. Because understanding the gospel changes how we think and how we live. Understanding the gospel changes how we think and how we live. Iba na talaga mag-isip at iba na mamuhay yung born-again Christian. At ang dahilan nun, kasi nga, nakakapag-church siya. Sa atin, it's not about writing your attendance. Sa atin, it's not about being seen by other people in church. Bagamat, nakaka-encourage din yun, ha? May mga tao na pag nakikita ko ang muka sa ating simbahan, galak na galak ako na makita siya. May mga panahon na hindi ko nga ini-expect na nandoon siya. Kaya lalo ako natutuwa na nandoon siya. Ito lang recently, na nag-anniversary tayo, may mga kapatiran na medyo matagal-tagal ko nang nakita, ha? Pero praise the Lord, umappear nung anniversary. Kaya nga ang biro ko sa kanila, dapat siguro every week, anniversary. Kasi para makita kita. Kita lagi. Talaga naman ako, na-encourage ako, sumaya ako, tumaba ang aking puso nung nakita ko itong mga kapatiran na ito. Kaya nyo bang sabihin din yan sa mga katabi nyo ngayon, nakapalibot sa inyo, sabihin nyo sa kanilang, ako rin ganun, pag nakikita kita, masayang masaya ako. Sige nga, sabihin nyo nga yan sa mga nakapalibot sa inyo, ako rin, pag nakikita kita, masayang masaya ako. Pero yun, ano na yun?
Yun bonus. Kasi nga nakakapag-church ka. Pero besides that, kaya ka nag-church kasi lalo mong nauunawaan yung gospel. Nababago tuloy ang takbo ng pag-iisip mo. Nagbabago tuloy yung nagiging pamumuhay mo. Kaya pag meron kayong mga kilala mga Kristiyano na may mga pinagdadaanan sa buhay, tapos parang ang bigat-bigat pa ng paa para pumunta sa church. Sabi mo, kaya lalong dapat mag-church ka. Kasi para maiba yung pag-iisip mo. Kaya dapat lalo kang mag-serve pa sa gawain ng Panginoon. Kanina lamang dito sa ating gawain today, blessed na blessed ako sa mga kapatirang tumayo. I give glory to God for every one of you whether the ones who were preparing the worship service, sabi ko nga, pwede palang wala na kami madalas dito kung naririyan ka naman pala lagi. Kasi ang husay-husay, praise the Lord. Sino ba asawa niya? Grabe. Napakahusay. Praise the Lord. Tapos parang si Kuya Oden din lang, bihira magsalita, kaya okay din. Okay din. Gusto ko yung mga ganyan. Nagtatrabaho lang, tahimik lang na nagtatrabaho. Tapos pati yung mga tumayo para magbasa at pati yung mga nanguna sa pagpapaawit. As a pastor, I give glory to God. At blessed na blessed ako kasi nakikita ko yung pagkilos ng Lord sa inyong buhay. Pero yung sa ating pagpunta sa church, nababago yung ating pag-iisip, nababago yung ating pamumuhay. Dahil sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Dahil tayo, na mga mananampalatayang Kristiyano, not only are we understanding the gospel more, but we're able to truly change with how we think and how we live because now, the Holy Spirit resides in us. Nasa sa atin na ang banal na Espiritu. Dati hindi. Dati hindi. We only live in a sinful world and this body is but sinful in nature. But that changed nung tayo'y na-born again. Nakapakinig ng gospel message of Jesus Christ, nag-grow sa pagkakilala kay Kristo, now the Holy Spirit resides in us. Yung Holy Spirit ay kumikilos sa ating buhay upang mabago ang ating pag-iisip, upang mabago ang ating pamumuhay. Kaya I will not be surprised that even tonight, sa lahat ng umattend sa worship service na ito at nakapakinig ng salita ng Diyos, pagkatapos nito, paglabas ninyo at pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan, you are no longer the same. You are no longer the same. You are getting better and better. You are being renewed in your mind and in your heart and in your spirit. Dahil sabi rin sa atin sa Luke 11 verse 28, He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Dahil yan din ang ating natututunan. Na lalo nating nauunawaan yung gospel, nare-realize natin, I am now a new creation. The old has passed away, the new has come. Kaya, hindi na lang ako basta nabibless pag ako'y nakakapakinig ng Word of God. Sinisikap ko na ngayon sa tulong ng Banal na Espiritu na isabuhay, na i-obey. Nakatagpo na rin tayo ng ganyang mga tao na ang daming alam sa Bible. Pero, iba takbo ng isip. Ang pangit na lumalabas sa bibig. Iba yung nagiging buhay niya. Kaya natitisod tayo sa ganun eh. At sinasabi natin, paano yun? Bakit ganun? Ang hirap na lubusang masagot yun pero ang realidad is merong ganung mga tao na nagsasabing Christian sila. Pero eto ngayon as we grow more in our understanding of the gospel, wag mong abalahin ang sarili mo, wag ka ma-stress sa kakaisip, bakit hindi nagbabago yung iba? Yan din ang problema sa ibang mga Christians, when they go to certain churches, inaabala nila sarili nila, ini-stress nila sarili nila sa kakaisip, but ganito hindi siya nagbabago. Huwag mo siya problemahiam siya. Kung sobra ka nabiburden sa kanya, di pag-pray mo siya, ipag-fasting mo pa siya, huwag ka kumain isang buong linggo para lang sa kanya.
Kung ganun ka pala ka, affected, mag-fasting ka para sa Kanya. Pero ikaw, ang i-focus mo yung pakikinig mo at pagsunod mo sa Panginoon. Diba? It's not that we will just tolerate and just allow people na hindi sila nagbabago as they become part of our church. But wag din natin hayaan ng sarili natin na sila ang magiging dahilan kung ano magiging pananampalataya mo. Yan yung sinasabi nila na huwag kang tumingin sa tao. Look to Jesus. Diba? Tumingin ka lang sa tao pag halimbawa nakaka-bless yung mukha niya. Tumingin ka na tumingin nga sa kanya. Pakisabi mo sa katabi mo, tulad ng mukha mo. Pag tinitingnan ko, bless na bless ako. Ako, may ilan ako mga sinasabihan ng mga kapatiran natin. Lalo na pag hindi nila napapansin na nakasibangot sila. Sabi ko, uy, nakasibangot ka na naman. Ano meron? Diba? May mga tao kasi minsan nila napapansin na nakasibangot sila. May mga hindi nakakapansin na nakakunot ang noon nila. Baka may iniisip din. Baka meron din talagang pinagdadaan at hindi matago ng mukha nila yun. Hindi ko naman sinabi magpaka-plastic kayo. Diba? Pero hanapin mo ang maraming mga dahilan na magpapasaya sa iyo. Dahil meron. Na magbibigay sa iyo ng ngiti sa iyong mga labi. Diba? Meron yan. To halimbawa, isipin mo, for example, no? Na napakaganda ng iyong napangasawa. O tingnan mo, ang ngiti niya, oh. Naniwala ka naman. Paniwala ka naman na ikaw talaga yun. Diba? So, may mga iniisip ka na, ay, oo nga, o nagbibigay ng ngiti sa iyong labi. Parang kanina, bago mag-start ang worship service natin, yung ilang mga kapatiran, sinasabi, uy, may hangover pa ako nung anniversary natin yesterday. Diba? At isa daw sa talaga, ang daming pwedeng sabihin ng mga blessing nung araw na yun, pero isa na dun yung climax ba? Yung dance number ng isang, ang daming pwedeng magbigay ng ngiti sa yung labi, pero isa na daw dun yung pinakahuling say. Namuti ka na, hindi nila alam, muti ka nang hindi matuloy yun. Hindi nila alam yun. Na nung binanggit na sa akin yung programa at meron palang kasali, bakit kasali itong mga ito? At nung nasabi sa akin, Pastor, matagal po lang ininsaya. Ganun ba? Sige, nahayaan na yan. At kita mo naman yung ngiti sa labi ng mga nakapanood. Diba? At sinasabi lang lahat, buhay ang Diyos. Diba? Yan ang isa sa mga nakaka-bless. Pupunta ka sa church, may makikita ka na magbibigay ng kagalakan sa iyong puso. Pero, di ba, bilang mga Kristiyano, isipin mo yan, pag pumupunta ka sa church, it's not only to hear God's word and be blessed, pero kung napakinggan mo through the Holy Spirit, bigyan ka niya ng kalakasan upang ito ay masunod. I want to hear and obey the word of God. Can you repeat after me and say those words? Hear and obey the word of God. Can you say it again? Hear and obey the word of God. Yun yung nangyayari pag lalo mong nauunawaan yung gospel. It changes how you think. It changes how you live. And before I go to our last point for today, may I also add na on a personal note, ako personally, ang sarap-sarap nung pakiramdam na yung natutunan mo, nasusunod mo. May ganun akong mga moments na natutunan ko tungkol sa Panginoon, natutunan ko sa Kanyang salita, tapos may saktong pagkakataon na doon ko pala pwedeng mai-apply iyon. Nakakapakasarap na feeling nun. That you know, iba ka na mag-isip, at iba ka na mabuhay. And lastly, we must preach the gospel to all creation. Kaya rin kailangan na yung church, yung born-again Christian church, is a place where the gospel is heard. Kasi lahat nung napupunta doon sa church, sinasabing members sila ng church na yun, should all become preachers of the gospel. For in Mark 16:15 it says, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all
creation. Ito'y iniutos sa atin na gawin. At lalo na bilang mga OFW, bilang mga overseas Filipino workers na naging Christian, nagkakaroon niya ng mas malalim na meaning para sa atin. One of the last activities that I attended and participated in before I returned to the Philippines after more than a month of stay there for a variety of reasons was attending yung isang pagtitipon na hosted ng mga pastors based in Saudi Arabia. At ang mga dumalo, bukod sa mga presently nasa Saudi Arabia pa rin at yung mga nag-for good. Ang dami nun, dami nun. Nakaka-bless yung mga tumayo at nakaka-bless din yung mga naging patotoo. Dahil marami sa mga naroroon, nung nagkakatanungan na, bago nag-for good, 20 years in Saudi Arabia, 27 years in Saudi Arabia, 30 years in Saudi Arabia. So naranasan nila yung mga panong napakaigpit pa ng Saudi Arabia pagdating sa mga gawain. Kung saan ngayon, nagbabago na yun, lumuluwag na sila unti-unti. But being in that gathering, one of the things that resonated with me and stuck with me, nung tumayo yung isa sa mga tagapanguna ng missions organization in the Philippines, wherein kung yung OFW, ang ibig sabihin dati lang overseas Filipino workers. Pag naboborn again, nagiging outstanding Filipino witness. Nagiging outstanding Filipino witness. Kasi pag naboborn again, naririnig mo yung gospel, nag-grow ka sa faith mo sa Panginoon, you're receiving the power of the Holy Spirit in your life. Dahil sabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So andun pa rin sa atin ng mga expats at OFWs na kaya ka naririto kasi may trabaho ka. Or at least naghahanap ng trabaho. O magnenegosyo ka. But you also realize that you have a greater purpose in God. Hindi lang ako basta naririto, inalaw ng Lord makarating dito for no reason at all. Walang aksidente sa Diyos. At magandang napangahawakan din yan, lalo na yung mga natcha-challenge yung kanilang stay abroad. Kasi merong din mga panahon na napaka-challenging yung stay ng tao sa abroad. Kanina lang before I went to this activity, I received a message mula sa ilang mga kapatiran natin that have opted to migrate someplace else. And they were sharing to me yung mga unique challenges na bago sila dun sa bansang yan. And there are many. Ang dami. But I told them that prior to them migrating to that country. Sabi ko, pag kayo nagsimula, kahit saan naman yan, may mga panahon na magiging napaka-challenging. Bilang, very rare lang yung parang halos pag-landing. Parang, perfect na. May ganun din pero bihira yun. Kadalasan yung iba talagang may mga challenges. Minsan, ang ganda lang tignan sa picture kasi sinakto lang niya na mukhang maganda yung picture pero so hirap na hirap siya. Kasi yung mga tao pa nung nakita yung post niya kasi ang ganda nung pinili niyang picture. Sana all. Sa loob lang niya, kung alam niyo lang yung hirap ko dito, makasana all kayo dyan. May mga challenges, no? Whether it's here in the Middle East or in Europe or in America or in Australia, New Zealand, may mga challenges yun. Minsan pa nga doon sa ibang mga tao pag binabalikan nila, parang mas masarap pa yung buhay ko sa Pilipinas. Again, my heart is just so full when I went to the Philippines last month because bukod sa halos araw-araw may mga gawain, may mga concerts at conferences. Halos araw-araw, sumasayaw ako. Pinagpapawisan ako araw-araw. Kaya pa nagtatanong sila, Pastor, ba't parang pumayat ka? Ikaw pa naman sumasayaw araw-araw. Ikaw pa naman magsasabi na, todo mo, araw-araw. Todo mo, araw-araw yan.
Pero bukod doon, napakarami ko talagang napuntahan na gawain that I myself was also blessed. Like there was isang gawain na merong mag-asawang pastor from America. 20 years na sila doon. At kinakwento nila sa kanilang patuto kung paano, not the first year, but the first 5 or even 10 years of their stay in the Philippines, grabe yung pagiging challenging. Again, nakakapagpa-picture lang sila ng mga magagandang mga picture, like malapit sila sa Golden Gate Bridge sa San Francisco, kaya siguro pag napopost nila yon, anong sasabihin ng mga tao? Sana all, sana all, sana all. Kung alam lang nila at inisa-isa nila sa amin doon yung mga naging hirap at pagsubok nila, ang sarap lang pakinggan. Wow! Nasa US. Tapos siya pa naman, lalo na yung babae o asawa ng pastor nung nasa Pilipinas, parang prinsesa talaga ang buhay niya sa Pilipinas. May mga ganon, ha? Hindi naman porkit galing sa Pilipinas, parang hirap na hirap. May mga taong magaganda rin yung buhay nila nung nasa Pinas sila. Pero yun, yung particular couple na yun, dahil sila yung mga pastor, malinaw sa kanila, hindi lang naman sila basta nag-abroad. Maghanap din sila ng trabaho, magpapamilya rin sila, magnenegosyo din sila, and then all the rest, ayusin nila yung citizenship nila. But it was primarily to be an outstanding Filipino witness. Paano sila gagamitin ng Panginoon? At kahit may mga naging hirap, nalagpasan nila. Yung 5 years, yung 10 years, and at that time when they were testifying, 17 years na sila sa United States of America. And one of the most powerful testimonies that I heard when they were sharing was paano they were praying na magkaroon sila ng sariling lupa na patatayuan nila ng hindi lang basta building, kundi community center for Filipinos in that part of California in the United States. At kung ano yung pera na meron sila, imposible na magkaroon sila nung pinag-uusapan. But to make the long story short, as that was God's will for them, nakatagpo sila ng isang mayamang gusto lang mag-dispose nung lupa niya. At kung ano yung laki, yung hectares nung lupa na ini-envision nila, yun yung sakto. At kung ano yung kaya nilang ibigay, yun yung pinambayad para dun sa lugar na yun. Kaya they were testifying of how, because that was their desire nearly 17 years ago. But eventually, in God's perfect timing, nagkaroon ng fulfillment. Actually, in that event, I was not scheduled to speak. Pero dahil nakita nilang I was there, so pinag-speak din ako pagkatapos nung dalawang couple. And praise the Lord. Binibiro ko nga sila habang ako na yung nagsasalita na sabi ko, feeling ko kailangan kong husayan ang preaching ko ngayon bilang audition sa inyo sa Amerika. Sabi ko, feeling ko lang, binigay sa inyo ng Lord yung lupang yan para pagpunta ko ng Amerika, may matutulugan na ako at may mapagpipreach yan. Kaya praise the Lord. So, huwag kayong magulat kung next week, nasa San Francisco ako. Dahil sa kanila. But I was so touched with the testimony of how those couple, about that couple, and pati yung mga nandun sa Saudi Arabia, na tulad ng marami sa atin, went abroad to work. But because they went there knowing and understanding, hindi lang ako para magtrabaho, para magnegosyo. Ako'y nandoon para maging preacher, maging witness ng gospel. To share to people about Christ and to share the gospel. And that's why I invite you all today to be the same. Ganon din. Isa puso nyo na yan. Kung ako'y wini-will ni Lord na nandito pa, it is to fulfill His purpose, mission, and calling for my life. Gagamitin ako ng Panginoon to share the gospel message of Jesus Christ. Sabihin nyo sa mga katabi nyo yan, gagamitin tayo ni Lord. Sabihin nyo sa mga katabi nyo yan, gagamitin tayo ni Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. For again, I read Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you,
and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Help me, Lord, to share the gospel. Kindly bring out your phones. Kindly take a picture of this slide. Paki-zoom ninyo. And then post ninyo sa inyong mga social media platforms. Repeat after me and say these words. Help me, Lord, to share the gospel. Can you say it again? Help me, Lord, to share the gospel. Minsan pa po tayo manalangin sa Panginoon, aming Diyos at aming Ama. Salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami ay nagkasama-sama pumuli sa gawain na ito upang sa inyo ay sumamba at mapakinggan ang iyong mga salita. Turuan niyo po kami kung ano ba dapat ang born-again Christian church. At nawa, yung church po namin maging isang lugar where the gospel is heard, where the gospel is preached, where we are all learning to truly understand what the gospel means and how it affects our lives, and how we're able to preach it and share it to as many people sa bahagi ng mundo kung saan mo kami linagay. Dito man sa Middle East, o sa Pilipinas, o sa iba't ibang panig ng mundo, help us, Lord, to share the gospel message of Jesus Christ. Magpatuloy po tayo sa panalangin. I'd like us to continue in the spirit and atmosphere of prayer. And sa lahat ng mga present today, sa lahat ng mga naririto ngayon, na may kanya-kanyang mga ninanais at dinidesire sa kanilang buhay, as your pastor, I would like to pray for you. Kindly lift both of your hands to the Lord. And even as you lift them to God, itaas ninyo ang inyong mga personal na prayer request sa Diyos. Aming Diyos at aming Ama, salamat Panginoon sa iyong mga salita na minsan pang nagpaalala po sa amin tungkol sa aming Panginoong Heso Kristo. We thank you, Lord, that you died for our sins and that we are now born again Christians, disciples of Jesus Christ. And we lift to you as we lift our hands lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay. Lahat ng aming dinidesire. Lahat ng aming prayer request. We lift them and we surrender them all to you. May ilang kaming may ilang kaming mga kasamahan na sa totoo lang, Lord, nabibigatan din sa kanilang mga pinagdadaanan, nahihirapan din sa kanilang mga pinagdadaanan. And I thank you, Lord, na kahit nga ganun ay nakapag-church pa rin sila. Pero patuloy kaming nananalig sa inyo pong kapangyarihan upang ang lahat ng naririto magkaroon ng breakthroughs sa kanilang buhay. Hindi po kami titigil sa pananalangin, sa pagsamba, sa paglilingkod sa inyo. Dahil yun po yung dapat, yun po yung tama. But we're believing in the miracles of our God. We're believing that even right now, you are pouring your blessings on your people. At patuloy kaming nananampalataya that you will never fail us, God. And we glorify your name. We praise your name today as we pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, and all God's people say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.